Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ang talakayin po natin itong problema po ni Princess of Wales, si Catherine. Siya po ay nirevealed na-diagnose na meron po siyang cancer. At ang mabuti po nito, nasa early stage of treatment pa. Siya po ay nagkaroon ng abdominal surgery noong January. Ang condition po niya nung una, initially, non-cancerous. Pero yung huling test niya, nakita may cancer. Kaya sa edad po na 42 ni Kate, mula noong January, hindi siya nakikita, speculation, ay meron siyang problema sa kalusugan niya. Ito po ay siyang shock diagnosis galing kay King Charles III. Na-diagnose din naman siya na may cancer ng enlarged prostate. Si Kate at William ay meron po silang 3 anak, kaya ito ay dahil maliliit pa yung mga bata, at si Kate ay 42 years old lang, ay siya po ay nagkaroon ng preventative chemotherapy. Ito po ay ginagamit pagkatapos po ng surgery, para mapahina yung chances na pagbalik ng cancer cell. Ngayon, marami pong mga top oncologists na sabi ay dapat yung early colon cancer dapat tanggalin, at ito naman po ay para gumaling. Kaya ang kanila pong suggestion para mawala yung colon cancer, ito ay operahan. Kaya yung early colon cancer, wala po itong simptoma. Kaya kailangan, dahil walang symptoms, meron kang regular screening. Importante ito sa early detection. Yung early detection, mataas ang chance na magkaroon ng successful treatment. Yung pong stage 1 colon cancer, ay ito po dun sa large bowel, yung colon, no? Ang surgery dito, ang pinaka-main treatment, kay mga taong merong early colon cancer stage 1, hindi sila nangangailangan ng chemotherapy. After surgery, after operation, pathologist, titingnan niyang mabuti kung ano talaga yung nature nitong cancer sa katawan niya. Kaya ang pinaka-most successful treatment sa colon cancer, surgery. Pagtanggal ng tumor at saka yung surrounding healthy tissue during an operation. Ang tawag dito ay surgical resection. Itong common treatment sa colorectal cancer. Paano mo malalaman na ang colon mo ay malusog? Unang-una, alamin mo ang good sign ng healthy colon. Una, meron kang regular bowel movement at hindi ka hirap dumumi, no? Ang form niya, soap, tsaka parang snake-like ang itsura niya. Kaya everyday, yung 24 hours na kinain mo, kinabukasan, kailangan po ay ilabas mo, idumi mo. Kaya nga po yung paglilinis ng colon naturally, ang pinaka-best na iinumin mo dito, tubig. Halimbawa, pagising mo sa umaga, maligamgam na tubig, at least meron kang 3 glasses of warm water. Ito'y pinaka-simplest na ma-regulate ang digestion mo. At least meron kang 8 glasses ng lukewarm water every day. Recommended dito sa colon cleansing. At kumakain ka ng mga fresh fruits and vegetable, high in water content. Tulad ng pakwan, melon, pinya, ubas, basta yung matubig na prutas, mga fresh na iinumin mo, halimbawa 50% water, 50% fruit juice, or kaya vegetable juice like pepino or carrots. Ang pag-inom po ng tubig, yung staying hydrated, ito po ay nagpaparegulate ng digestion to prevent colon cancer. Basta ugaliin po natin na pagising natin sa umaga, tubig lang ang iinumin mo, wala mo ng coffee, wala mo ng kahit anong klase, kahit na juice. The first thing in the morning, iinumin po natin tubig lang.
Yan, pinakasimple, tubig lang. Tapos, kumain ka ng maraming gulay, yung fiber content. Kasi po yung fiber content ng gulay, meron silang gel-like substance, na-absorb niya yung fats, na-absorb niya yung salt, lahat ng mga toxins sa colon mo, kasama yung cholesterol, pati cancer cell, para siyang magnet na ina-attract po ng fiber. Tapos, drink plenty of water, kakapit ng husto sa fiber at idudumi mo yan, ilalabas mo yan sa katawan mo. At ang pag-inom ng mga juices at saka smoothies, yung between meals, maganda ito. At saka pwede kayong kumain ng mga probiotic tulad ng Yakult, inom ka, magkakain ka ng kimchi, fermented fruits tulad halimbawa ng mga burong mangga, burong kamyas, at saka pipino, pickles, yung fermented na vegetable. Yan po'y mayaman sa probiotic, yung mga good bacteria sa colon mo na nagpiprevent ng colon cancer, papalakas ng immune system natin. Ang magandang inumin na herbal para pang colon cleansing, mahilig kayong sinabawang may luya. Halimbawa, magpakulo ka lang ng malunggay, na may sitaw, may kalabasa, may okra, lagyan mo lang ng kamatis, lagyan mo yan yung ginger, pakuluin mo yan, malunggay, ito'y maganda po sa colon po natin. Maraming mga possible symptoms ng early colon cancer, meron kang nakikitang bright red o dark color sa dumi mo. Anumang pagbabago sa bowel habits mo tulad ng diarrhea, constipation, or lumilit ang dumi mo, or sumasakit ang tiyan mo, meron kang abdominal pain or cramps, at pag ito'y nagpapatuloy, at saka parang dumumi ka na, parang meron pa rin natitira. Madali kang manghina, madali kang mapagod, at nangangayayat ka. Kaya importante magpa-check up pa sa doktor. Ang early colon cancer is highly treatable, no? Early cancer, nasa stage 1 pa lang yan, ay highly treatable. Yan, pagka na-detect ng maaga, kaya kung meron kayong mga simptoma na irregular bowel movement, tapos lagi kang bloated, tapos hirap na hirap kang dumumi, may dugo, ang isa pa, may dugo ang dumi mo. Nakakatakot na yon. Mag-take po kayo ng vitamin C para lumakas ang immune system, para protektahan ng katawan sa infection at cancer, ma-stimulate ang production ng white blood cells para sa ganon madepensa ang katawan natin sa infection and cancer. Ang vitamin C din tumutulong sa mabilis na paggaling ng sugat, tumutulong sa absorption ng iron. Dahil po yung iron ay importante para mag-produce ka ng red blood cells. Pagka anemic ka, maputla ka, nanghihina ka. Kasama po ng vitamin C na iinumin mo sa umaga, mag-take ka rin ng Super B complex. Combination ito ng 8B vitamins, B1, B2, B3, B7, B9, B12. Itong Super B complex supplement na to, mabe-benefit ka dito. Unang-una, ang mabe-benefit mo dito, it boosts your energy level. Merong crucial role sa energy metabolism, yung conversion ng food into energy. Pag kulang ka ng Super B complex, madali kang mapagod at mahapo. Para labanan mo ang sakit, malakas ang immune system mo, ay ang vitamin C at Super B complex, sabay mo silang inumin. Dahil pareho silang water-soluble vitamins, i-take mo to 30 minutes, wala pa laman ng tiyan. Tubig lang ang laman yan. Mabilis itong ma-absorb, makuha mo yung nutrient value pagka saga ng tubig ang ininom mo. I-take mo to 30 minutes bago kayo mag-almusal once a day. Merong mga tips para ma-prevent ang colon cancer. Kumain ka ng healthy diet. Mayaman sa fiber, low in fat. Ang pag-maintain po ng healthy diet, ito'y pang colon cancer prevention. Mag-focus ka sa maraming gulay, dahil po yung gulay ay yung fiber, yung hilatsa na nasa gulay, nagpo-promote ng regularity
para yung dumi natin ay agad makalabas, no? At hindi tayo ma-expose sa potential carcinogen pag meron kang fiber. Kasi po yung mga fiber sa pagising mo sa umaga, meron kang tubig, after tapos inumin mo yung vitamin C mo, Super B complex, after 30 minutes, maaring meron kang saging. Huwag kang mawala ng saging every morning. Ito po'y pang-prevent ng cancer cell, no, na pwedeng sumama sa circulation ng dugo. Pera sa saging, meron tayong apple, may peras, sa gulay, meron broccoli, lahat ng leafy green vegetable, pechay, at saka meron kang lettuce, no, kangkong, yan. Yan po'y maganda. Yung kakainin mo din mga whole grain like oatmeal, brown rice, mga beans and legumes like lentil, chickpeas, black beans, red beans, white beans, yan. At saka, ang high-fat diet, yung mga saturated and unhealthy fats, may kaugnayan yan sa taas ng panganib magkaroon ng colon cancer. Kaya kailangan po yung fat intake mo, yung mga sources, yung mga natural, yung avocado, almond, yan, mga fatty fish like salmon, tuna, or olive oil. Ito yung maganda, pang-prevent ng colon cancer. Limitahin mo yung pagkain ng red meat, yung mga processed meat like tocino, longganisa, hotdog, ay ito po'y mataas ang chances na magkaroon ka ng colon cancer. Kaya kailangan mataas din yung intake mo ng calcium kasi po yung calcium pampanormal ng bowel movement yan. At saka yung pag-inom nga ng tubig para i-maintain mo yung regularity at kalusugan ng ating bituka. Kaya i-maintain mo yung healthy weight mo, huwag kang magpapataba, mag-exercise ka regularly, huwag kang manigarilyo, iwasan ang pag-inom ng alak. Importante ito sa colon cancer prevention. Kasi sa ibang bansa, mahilig silang uminom ng alcoholic beverages, no? Kaya ngayon, magpa-check up kayo lagi sa mga professional para i-maintain yung healthy weight mo kasi yung healthy weight isang significant factor sa cancer prevention. Kasi nga po, pag i-focus mo yung mga whole, unprocessed food, fruits at vegetable, whole grain, lean protein. Kaya kailangan po ay lower in calories and fat, higher in fiber. Ito'y mabubusog ka kagad at nababawasan yung calorie intake mo. Mag-pay attention ka sa kinakain mo, iwasan mo yung sobrang kain. Iwasan mo nang kumain ng mga baboy, baka, hipon, alimango, alimasag, tahong talabapusit. Iwasan mo. Pati mga sugary drinks tulad ng soda, juices, coffee, ito po yung mga unnecessary calories, nagko-contribute sa weight gain mo. Importante po, inom ka lang ng tubig, unsweetened tea, katulad po halimbawa, ginger tea na walang asukal. Paalala po muna sa lecithin. Ang lecithin po natin, ito'y nagbe-breakdown ng fats at tumutulong para ma-improve ang cholesterol level, pang-prevent ng cancer, heart disease. Tumutulong ito para ma-improve ang ating memory at learning at nakakatulong po ito pang-prevent yung Alzheimer disease and dementia. Yung calcium magnesium naman natin para ma-maintain yung ating malakas na buto, muscle contraction and relaxation, pang-prevent ng cramps. Ang calcium magnesium po nagre-regulate ang production ng serotonin. Ito yung neurotransmitter para ma-relax yung body and mind, para makatulog ka kagad, para ma-regulate ang production ng melatonin, para ma-promote yung masarap mong tulog, ay mag-exercise ka. At least yung meron kang regular exercise every day, yung brisk walking, dancing, cycling, swimming, ito lahat po mga exercise na to, nakaka-relax sa katawan at nakakapagpababa ng stress hormone. Maghanap ka ng activities na nag-e-enjoy ka, mag-stick ka dun sa ganung program. Maraming option, no? Meron kang makita sa YouTube, merong pilates, merong mga, yung Zumba, whatever, no? Marami kang mga option na pwede mong gawin. Tsaka one thing,
siguraduhin mo meron kang 7 to 8 hours na quality sleep gabi-gabi. Pag na-deprive ka ng tulog, yung katawan, ito po ay humihina ang panlaban sa sakit, especially cancer. Kasi ang chronic stress, nagko-contribute siya sa unhealthy eating habits and weight gain. Kaya mag-practice kayo ng stress relieving technique like yoga, meditation, or deep breathing exercise para ma-manage mo yung stress mo. Siyempre, mag-seek ka ng support, makausapin mo yung doktor mo, meron kang registered dietitian, meron kang personalized guidance para magkaroon ka ng healthy eating and exercise plan. Kaya i-consider mo na yung weight loss, gawin mo yan kasi po ang overweight, nagko-contribute ito sa paglala ng cancer. Kaya mag-lose ka ng weight, importante yan. Ito yung long-term lifestyle changes para ang weight management mo maging normal. No? Huwag kang ma-discourage. Kaya yung po kasing weight loss journey, kaya kailan i-commit mo ang sarili mo na mag-lose ka ng weight, no? Kaya yung healthy weight, ito yung nakaka-reduce ito ng panganib ng colon cancer at nag-i-improve ang overall health and well-being mo. Paalala mo na po sa ating crystal oil, ang concentrated plant extract, yung crystal oil natin. Ako po, ginagawa ko bago ako matulog. Hinahaplas ko yung buong katawan. Nare-relax ako, nakakatulog ako, nawawala yung mga sakit ng tuhod ko, sakit ng balikat ko. Kung ano yung masakit na parte ng katawan mo, haplasan mo ng crystal oil. Nare-reduce yung pain at inflammation, arthritis, muscular pain. Nag-improve din ang sleep quality mo. Nare-relieve yung headache mo, amuyin mo yan. Nakakalis ng hilot, bara ng ilong, nakiklear yung congestion. Nag-improve ang respiratory health mo. Ito yung natural remedy sa shoulder pain, may pangkalmanting effects sa digestive system mo. Nare-relieve yung kabag, yung bloating, stomach cramps, yung pagduduwal, pagsusuka, hindi ka rin kakagatin ng lamok pagka pinahid mo yung crystal oil sa balat mo. Yung ating naman pong activated charcoal, ito po ay nakakatulong para ma-reduce ang pamamaga ng bituka. Ito ay nag-improve yung kalusugan ng bituka, napiprevent po yung pag-absorb mo ng harmful or poisonous substances. Ito'y nagpiprevent ng hangover, drug overdose, nare-reduce po yung diarrhea, nare-relieve yung gas and bloating. Activated charcoal, tumutulong po ito para ma-absorb yung gas at toxin sa ating bituka. Kaya maganda po ito sa bad breath. Available to sa Patnubay. Alam niyo po yung exercise regularly, ito'y recommended to prevent colon cancer. Kasi yung regular exercise, sabi sa pag-aaral, na compare mo doon sa hindi nag-exercise, ay nag-i-improve yung kalusugan ng bituka mo pagka nag-exercise ka kasi napopromote yung regular bowel movement mo at saka po yung lahat ng dumi mo sa colon mo ay walang naiiwan. Kasi kahit na dumumi ka, pag may naiiwan pa dun sa bituka mo, merong potential na carcinogen na maiiwan doon. I-maintain mo yung healthy weight mo, importante yan sa colon cancer. Kaya nga po yung exercise, merong role sa pag-maintain po ng pag-reduce ng belly fat, no? Nare-reduce yung inflammation, yung regular physical activity, nare-reduce yung chronic inflammation sa katawan, at merong kaugnayan nito sa colon cancer. At saka nag-i-improve ng insulin sensitivity. Ang exercise po kasi tumutulong para ma-regulate ang blood sugar level mo at meron itong indirectly nare-reduce ang panganib sa colon cancer. No smoking. Para ma-prevent ang colon cancer, avoid smoking. Ang smoking po, ang sabi ayon sa kanilang pag-aaral, merong clear connection pagitan ng smoking at saka yung colon cancer. At ganoon din po, may carcinogen sa tobacco smoke, may cancer sa usok ng sigarilyo, kaya pwedeng ma-damage ang cell lining sa colon, nagiging dahilan nito ng cancer development. Ang paninigarilyo nagkukos ng chronic inflammation sa body at mataas ang magkaroon ka ng cancer, including colon cancer. At saka iwasan ang pag-inom ng alak. At ito po, ang alcohol and colon cancer ay nanganganib pag umiinom ka ng
alak. Kaya sabi po sa pag-aaral, ang alcohol nag-i-increase po ng colon cancer. Ayon sa kanilang investigation, nasisira po yung DNA at saka po yung katawan natin, humihina ang panlaban natin sa sakit, no? Kaya ito yung mga guidelines na aking share sa inyo. Gawin po ninyo itong mga simple, inom ka ng tubig, 8 glasses of water a day, matulog ka ng 7 to 8 hours na tulog, huwag kang inom ng alak, huwag kang maninigarilyo, huwag kang magkape, tubig lang at mga fruit juices para ma-reduce ang colon cancer, no? At saka kailangan po nito, ilimitahin mo talaga yung mga pagpupuyat mo. Meron kang time to rest para yung colon cancer mo ma-prevent, ma-improve pa yung liver health mo, heart health mo, and overall well-being. Kaya iwasan nyo po, kahit na konti-konting lagok, iwasan nyo po ito'y mapanganib sa pagkakaroon ng colon cancer. Enjoy mo yung healthy beverages mo, tubig lang, unsweetened tea, para iwasan mo yung sugary drinks, no? At ang pag-inom ng alak, ito po ay merong kaugnayan sa colon cancer. Kaya kailangan alisin mo yun kung gusto mo humaba ang iyong buhay. At kailangan na screen ang colon mo starting the age of 45, no? Kaya screen yung colon cancer starting age 45. Ito ay crucial step sa early detection and prevention. Ang early detection ay sinisave yung ating buhay. Ang colon cancer, ito'y treatable pag na-detect ng maaga. Kaya yung kailangan mo, regular screening para ma-identify ang precancerous polyp bago sila maging cancer. Ang early detection, mataas ang chances magkaroon ka ng successful treatment. At ang sabi po sa United States Preventive Service Task Force, ang sabi, yung mga adult na 45 to 75, ay mataas ang panganib, no? Lalo kung meron kang family history niyan, inflammatory bowel disease, and certain genetic condition. Kaya kailangan mag-start ka magpa-screening, magkaroon ka ng frequent screening. Importante po ito para ma-prevent ang colon cancer. Kaya kailangan meron kang appropriate test, no? At kailangan po makapag-ugnayan ka sa doktor, colonoscopy, importante yan, para ma-visualize yung entire colon, natanggal yung polyp during the same procedure. Yung itetest yung stool mo, maaaring meron sign ng colon cancer, doon makikita doon. Kaya nga po yung early regular screening, importante yan. At tanggalin yung mga precancerous polyp para ma-prevent ang colon cancer. Yung regular screening, ito po ay nagpo-provide ng peace of mind at yung early intervention if necessary. Kausapin mo yung doktor mo tungkol sa mga screening option for you. Huwag kang mahiya. I-consider mo pag 45 ka, magkaroon ka ng successful treatment pag na-detect ng maaga. Kaya nga po, starting ng 45 years old, magsimula na kayong mag-ingat sa sarili mo, prone na tayo sa heart attack, diabetes at cancer, no? Kaya nga po si Kate Middleton, ang uri ng cancer hindi pa na-specified, pero sa kanyang announcement na siya po ay nasa recovery ngayon after major abdominal surgery. Kaya nga po si Kate ay meron siyang cancer pero successfully na-operahan siya at noong January. At sana po ay pag-pray natin, ito'y totaling hindi ito'y mawawala na, no? Kaya prevention is better than cure, yan ang lagi kong sinasabi. Kaya kailangan po nito, yung mga tagapag-alaga, pati yung kinakain, babantayan, para mapatay yung cancer cells sa katawan. Kaya ang ating immune system, nagpapadala siya ng special form ng white blood cells, na tawag nating T cells. Ang T cells, ito po yung tinitignan yung cancer as foreign cell at hindi ito kasali sa katawan. Kaya yung T cells na yan, ina-attack, tinatry niyang sirain ang cancerous cell. Kaya kailangan iwasan niyo po yung mga pagkain na
kung kayo po ay may cancer, kailangan iwasan nyo po yung red meat, no? Kailangan po iwasan nyo rin yung mga homemade mayonnaise, mga dairy products, hugasan mo mabuti ang prutas at gulay. Kaya ang maganda sa pagkain po ng, ano po ba yung pagkain ng cancer? Red meat, pork, beef, no? Tupa, mga processed meat, bacon, ham, luncheon meat, meat jerky, hotdog, salami. Ito po yung mga cured meat na to. Mga processed meat na yan, meron silang, yung mga panganib sa katawan, lalo na yung mga alcoholic beverages, higher ang risk sa cancer po niyan. Kaya yung mga cancer-fighting food, no? Yung lahat ng prutas at gulay. Importante po yan, ma-reduce ang panganib sa cancer. Yan po. Kaya, ang cancer po ay 100% curable pag ito po ay na-detect ng maaga. At operahan, tatanggalin po yan. Sabi po ng American Cancer Society, yung mga taong may cancer, kailangan po ay lagi kayo nakaantabay sa doktor po ninyo. Dapat, para kung meron kang cancer cells sa katawan, kailangan yung ating immune system para labanan ng cancer, ay siya po magpapadala ng mga T-cells para sa ganon, yung mga hindi kasali sa katawan, de-destroy at sisirain yung cancerous na yon. Paalala po sa omega-3, ito yung nakakababa ito ng blood pressure, pampababa ng cholesterol, bad cholesterol, and triglycerides. Nare-reduce ang panib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce din yung inflammation ng omega-3. May anti-inflammatory properties na benefit yung heart mo dyan, no? Nag-improve yung cognitive function. Kaya ito po ay nakatulong ma-prevent yung age-related cognitive decline tulad ng dementia and Alzheimer disease. Available po ito sa Patnubay. Pwede po kayong mag-chat, no, sa akin. Sabihin nyo lang po mag-PM po kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, Rose Alfonso, no, doon kayo, o kaya sa official Facebook page ko po, Patnubay sa Kalusugan. Mag-PM lang kayo doon kung gusto nyo pong magpa-deliver. Sabihin nyo lang po yung pangalan, address, at cellphone number ninyo. Cash on delivery. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa food for thoughts, Galatians 6:4. Ngunit sinisayatan ang sinisayatan, parang hirap sa Tagalog, siya sa atin, no? Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Kumbaga yung meron kang reflection sa sarili mo. Tingnan mo mabuti yung sarili mo. Magkaroon tayo ng kapurihan sa Diyos, hindi sa ating sarili lamang. At hindi lang sa ating sarili. Iwasan po natin ang pagmamayabang. At saka sabi niya, is a good idea na huwag mong i-compare yung buhay mo sa ibang tao. Alalaahanin po ninyo, kahit na nga po si Kate, di ba, yung asawa ni Prince Charles, di ba, na reyna na sila doon, prinsesa na sila, ang asa palasyo sila, magaganda mga alahas nila, pero wag natin i-compare ang buhay natin kahit kanino man. No matter how perfect their lives, pero lahat ng tao may problema, may issue, and skeleton in their closet. Kaya everyone is fighting their own unique war. Ang devils, gusto po niya meron tayong constant state of anxiety, jealousy, and restlessness. Kaya kailangan po nito, never compare yourself with one another. Kaya kailangan po, ang very dangerous ito, kasi nga po si Satan, pinapasigla niya ang discontent and jealousy and envy. At ang ugaling ito ay nakakaalis ng connection natin sa Panginoon. Kaya ang kanya pong payo sa atin, stay connected sa Panginoon para makaiwas tayo makagawa ng pagkakamali
sa ating kapwa. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.